Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Pakiramdam mo ba na isa-isang gumuguho ang buhay mo at nawawalan ka ng pag-asa? Ano ang gagawin mo? Noong nakaraang COVID, ang halos lahat ng tao ay nagkaroon ng takot, pangamba. Dahil isa-isa, marami ang namamatay, marami ang nagsisuicide, marami ang nawawalan ng pag-asa. At dito nakita natin na sa kabila ng lahat ay marami tayong natutunan noong COVID. Tayo ay bumalik sa pinaka-basic ng buhay na kung saan mas binigyan natin ng pansin ang ating pananampalataya. Mas naalala natin ang Diyos, mas kumapit tayo sa Kanya. Kaya nga, hindi tayo natinag kahit papaano. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nagbabala ang Diyos. Sabi niya, guguho ang lahat at walang maiiwang bato na nakapatong sa bawat isa. Na ibig sabihin ay magkakaroon ng mga huwad na propeta. May digmaan, mayroong paghihimagsik, may malalakas na lindol, malalakas na bagyo. Kaya lang, may paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na kung nakakaranas tayo ng mga bagay na tayo ay ginugulo o naguguluhan, dapat tayo ay huminahon, magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at magtiwala sa Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Maaring ang buhay natin ay ginugulo, shaken yung ating buhay. Kaya lang tandaan natin lagi na tayo ay merong pundasyon na matibay na hindi kayang guluhin o lindulin o pagalawin dahil ang pinakapundasyon natin ay ang Diyos mismo. Kung tayo ay tumatayo dito sa pundasyon na ito at kumakapit sa ating matibay na pundasyon ang Diyos, wala tayong dapat pangambahan o katakutan. Sabihin man ng iba na ito ay katapusan na ng mundo. Sabihin man ng iba na merong hindi magandang mangyari sa atin. Pero kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, na hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Diyos, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Kaya pa dito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Ang mundo ngayon ay napakagulo. Ang daming pangambahan. Pero huwag tayong mag-focus doon. Huwag nating bigyan ng puwang na lang puso't isipan natin ay laging nakatutok sa bad news. Mas unahin nating tutukan yung good news, yung mabuting balita ng Diyos. Dahil dito tayo umuhugot ng lakas. Huwag sa bad news. Pagbalagi tayo nakikinig sa mga bad news, mga bagay na nanggugulo sa atin mula umaga hanggang gabi, ano ang mangyari sa buhay natin? Siguradong magulo. Walang kapayapaan. Pero kung tayo ay mag-focus lang sa Diyos, nandun ang kapayapaan, nandun yung pag-asa, at nandun yung kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan natin ating reflection, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At inihiling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe, mag-iwan ng comment. Kahit sabihin nating Amen. At ibahagi sa iba. Sa mawagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.